Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Mga pulis sa Misamis Occidental, ginawang goons ni Governor Henry Waminal at di umano'y nabayaran na. Pero bago ang lahat mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat Kapanig TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. click ang notification bell para mas maging updated kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga kapanig, sa pagdinig sa Senado patungkol sa mga pulis na di umano'y ginagawang goons ni Governor Henry Waminal, di mapigilan at nagkainitan sa pagitan ni Governor at ni Bonifacio City Mayor Samson Dumanhog. Matatandaang sunod-sunuran lamang ang mga miyembro ng PNP kay Governor Henry Waminal kung anuman ang inuutos. Pangit ng imahe ng mga pulis ngayon mga kaibigan, naisira dahil sa mga ganitong klaseng pulis. Kawawa naman yung mga matitinong pulis mga kaibigan, nadadawit sila rito. Sinisira nila yung imahe at uniforme ng mga kapulisan nito dahil di umano'y bayad ang mga ito mula kay Waminal. Sa pagdinig sa Senado hinggil sa iligal na pagkaaresto kay Mayor Samson Dumanhog, ay tudo depensa ang mga kapulisan ng Misamis Occidental sa kanilang amo na si Governor Henry Waminal, na halatang pinagtatakpan nila ang samut-saring anomalya nito. Kaya naman dismayado ang marami sa ating mga kababayan sa ating mga kapulisan dahil marami nga sa mga ito ay nagpapagamit sa mga politiko alang-alang sa pera gaya na lamang ni Governor Henry Waminal. Kaya naman nang nangyari sa Misamis Occidental, pinasagot mismo ni Philippine National Police Chief General Benjamin Acorda Jr. ang kanyang ilang mga pulis na bahagi ng Incident Command System ng Misamis Occidental Provincial Government na puwersahang nagpapaalis kay suspended Bonifacio Mayor Samson Dumanhog. Ito ay matapos binaliwalas sagutin ni Bonifacio City Station Commander Police Major Rachel Sumagang at ng maging kanyang Deputy Commander na si Police Capitan Mark Benyes ang mga tawag ni Acorda upang alamin ang kaguluhan habang ipinatupad ang force pull-out kay Dumanhog sa akusasyon na usurpation of authority. Nabulgar ito nang humarap sa patuloy na Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs si Senator Ronald Bato de la Rosa, ang isang Attorney Jen Gallego na tinawagan si Acorda para sa nasabing usapin. Paliwanag naman ni Sumagang at maging ni Misamis Occidental Provincial Police Office Director Colonel Marlon Kemno na mahirap silang makasagot sa kanilang cellphone dahil kinumpiska ito ng ICS para hindi sisingaw ang informasyon ukol sa operasyon. Subalit pagpuna ni De La Rosa na huwag nang mangbola si Kemno dahil alam nito na nag-iimbento o nagsasabi sila ng katotohanan sa expose ni Gallego. Pinuna rin ng senador si Acorda kung bakit nakayanang palagpasin ang kabalastugan na ginawa ng kanyang ilang pulis dahil lang sa politika sa lugar. Sagot naman ng general na pinaimbestigahan na ito sa Camp Crame ang ginawa ng kanyang ilang mga pulis sa probinsya. Napukaw ang atensyon ng Senado dahil inakusa ni Dumanhog na hindi makatao at nagmalabis ang mga tauhan ng provincial government ni Misamis Occidental Governor Henry Waminal na nasa likod ng pagsuspende sa kanya gamit ang sangguniang panlalawigan. Magugunitang 3 suspension orders ang ipinataw ng provincial government kay Dumanhog at asawa nito ng kanyang vice alkalde. Subalit 2 sa mga ito ay pinigilan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya naman nang lumabas ang balitang ito ay di mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, dili mangyud na mosulti sa tinuod si Waminal ug ang kanang mga governor official kay mawala ilang budget.
Dili ko mobilib sa imong style, Senator Bato, maparehas na sa Negros Oriental. Aantayin pa ba ng senador na lumala pa ang problema sa Misamis Occidental sama sa duguan at mga rally? Dapat ngayon magdesisyon na ng Senado kasi marami namang evidence against Waminal. Mawala tuloy ang tiwala. Napapansin ko mga kaibigan, ang dami ng parang may hinaan sila sa proseso sa Senado. Buti pa yung Kongreso mga kaibigan, ang bilis nun, talagang diretsohan yung mga tanong nila dun. Pero pagdating sa Senado, parang may, ewan ko pa mga kaibigan, yun lang din naman napapansin ko mga kaibigan, parang may mga pinapanigan kasi dun. Ko sa Senado. Dapat taga-Congress ang mag-imbestiga dyan, lalo na kay Congressman Marcoleta, magaling talaga. Yun talaga si Marcoleta mga kaibigan, napaka-solid talaga magtanong yun, diretso rin yun, diretso magsalita. Palitan na agad lahat ng PNP sa Misamis mula hepe at itrain bago pumunta sa kanilang assigned area. Huwag nang paggamit ang PNP, ibato sa iwahig ang mga corrupt na pulis. Grabe talaga ang power nitong Waminal, lahat ng makapangyarihang military at politiko na kayang bayaran. Hindi magkaiba kay Tebes. Doon sa Misamis Oriental, Negros Oriental. Kaya gusto kong klarim sa'yo. Okay ka, hindi ka takot kay Gobernador Waminal. Very good. Ikaw, Arte. Hindi po, sir. Oh. Mr. Chair. Gobernador, tinatakot mo ba sila? Meron ka bang anjo pressure on these national agency officers? Your Honor, to be fair, we have a very good working relationship with all national agencies, including the Philippine National Police, Your Honor, except that in this Hindi, incident... alam mo, kung wala kang magandang working relationship sa kanila, pati yung army, hindi ka talaga, isnabin ka ng army. Yeah. Pero yung army, napakomit mo pa sa ICS. So talagang okay yung working relationship nyo doon. I will include that in my finale manifestations later on, Your Honor. But I would just like to interject now on this very issue, no? Tungkol yung some sort of inaction sa police na hindi na sana makakarating dito. Nang sinabi mo kay Colonel Kim no kanina, Yes. kung sinunod pa yung order ko, which invoke the provisions of the local government, kung Yes. sa chief executive at any time can tap all national agencies, including law enforcers, in the suppression of disorder, public safety, and etc. etc. So that, Your Honor, I think the issue here is not the POP. Yung POP, Your Honor, tama yun, no? Na kailangan mag-aprobahan ng PNP chief kung there is a request from any local government units for police assistance in the implementation of the order, that it must be course through to the DILG. No? Pero that guidelines, Your Honor, is not the applicable case at hand. Yun nga, doon ako nanghihinayang, that POP should not be invoked because what we were asking is already an action because there is already this order every night, Your Honor. From on that past 18 days, there were armed guns coming, get inside, staying there at the municipal hall. There were, Klaroin ko lang ko ba? Klaroin ko. Mayor, may mga guns ba kayo doon ng mga nakasibilyan na armado? Papasok-pasok doon? There is a God, Your Honor. Wala akong guns. Mas siya maraming guns. Ginawa niyang guns yung mga pulis. Tama. Walang. Just limit your answer to my question. that's Dali lang. Major Sumagang, ikaw mang hipi doon. May na-observe ka ba ng mga armado na pupasok doon sa munisipyo habang nandoon siya? Si Mayor? May na-observe ka? Sir, with you, sir. With regards to the intelligence report, sir, yes, we have received report, sir, na there were... Ikaw, Chief of Police, you Yes, don't sir. need intelligence. Kung may nakita kang armado pasok-pasok ito, bakit hindi mo inaresto? Mga sibilyan yun eh. Yes, sir, civilian, sir. Mayroong mga civilian doon, sir, but obviously, sir, there was no obvious violation of the law, sir. Kaya wala pong aresto nagawa, sir. Ay, yung pag sinasabing armado, that's pure violation Yes, sir, of the yes, law. sir. So bakit wala kayo naresto? Ah, Mga armas na pumapasok doon, mga armado, mga guns ni Mayor. wala mang nakita na magdala talaga ng armas, sir. May mga Dito tao lang, walang guns. may mga tao lang talaga doon, sir. May tao. Well, in fact, sir, we have our record, sir. During June 1, sir, there were more or less 30 persons, sir, coming from the municipality of Tambulig, sir. Nandiyon sa blatter yun, sir. Yung Tambuli, ang Mayor doon si Mayor Charlotte. Yes, sir. On board of the sir, on board ng highest band, sir, at saka yung Tamaraw Il-300, sir, na nag-augment doon sa Bonifacio, sir. At every night, sir, naka-record po tayo, sir, kasi instruction by the PD, sir, that all incident must be recorded. Kaya, recorded. Wala man kayong import na sitahin. Hindi, sir, may ano po, sir, kasi... Kita mo, yung nakaboard na van, na armado, na allegedly galing sa Tambuli, hindi mo sinita? Yes, sir, pero ang ano lang, sir, may ano tayo, sir, may advance, tayo, sir, may advance police assistant design, sir, na siya po yung
command post tayo, sir, na nakakita po, sir, kung ilan po yung sasakyan nakapasok. Kaya nga, nakita nila, suspicious. It is incumbent on your part as the local police or that area to sita them. Yes, sir, we have checked them, sir. But as to that one, sir, wala po talaga yung kanina, sir, na para po business natin for the arrest, sir. But there were presence of... Hindi nga arrest. Sita lang, kung Yes, makita sir, ninyo. sir. Naman, napaka-inutil naman yung police kayo doon na nakita nyo may suspicious na van na mga tao galing sa kabilang bayan. Pumasok dito. Hindi pala i-plug down. Asa mo paingon bay? Ang sa tuyo ninyo, not really arrest them. Yes, sir. Sit lang. Yes, sir. For process of identification, May sir. nagawa, may nasita kayo na van na armado? Wala pong ban na armado, sir. May mga tao lang, sir. Mga tao? Yes, sir. Okay. Well, Yes, wait. the enforcement of the order was totally a secret, di ba? Alam nun. They did not know about it. That June 16 would be the day that you will implement it. Wala, di ba? So that would have been the best proof na kung may nadatnan sila dong mga goons. Wala eh. Kasi wala namang kaya kinonfiscate daw ang mga cellphone para daw walang leakage. So siguro the incident proved na wala namang goons kasi ang nakuha lang nila isang barong lang yung nakuha nila doon eh. So yun siguro, Mr. Chairman, ang best evidence naman na at a random date na hindi alam ng subject matter na merong enforcement, the enforcement team did not encounter any goons or any armed personnel. Mayor Lubanog, hindi mo alam na pupunta sila para Hindi. i-force evacuate ka? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Sigurado ka? Yes, Your Walang Honor. nag-click sa'yo kahit Wala. sa tao? Wala. Kahina mo naman, hindi ka na sabihan. Wala. Walang Hindi feedback. naman sila nagsabi na magpunta sila doon. Okay. Your Honor, Sige. um, Yes, Governor, go ahead. we just would like to, to put everything. At ito na nga mga kapanig, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggado at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.